Dahil sa talamak na libreng pagda-download ng movies, games at music via internet, marami industriya daw ang nanganganib ng malugi. Kaya naman sinusulong na sa Amerika ang batas laban dito. Ito may hatid ni Alexa Reyes. Marami ang umalma ng pumutok ang usapin ng SOPA o Stop Online Piracy Act noong isang linggo. Ito ang isinumiteng batas ni US Representative Lamar Smith para mapigilan ang pamimirata ng mga downloadable material gaya ng pelikula, musika, libro, online games at iba pa. Sabi ng IT expert na si Michael Yu, dahil halos lahat pwedeng makuha sa internet ng libre, marami ring industriya ngayon ang nanganganib na tuluyang malugi dahil sa malawakang recession. Nagre-revolve yung buong US economy around contents that are no longer tangible but already intangible. And that's what they're trying to protect. Sa kagustuhan nating makakuha ng mga content na libre, pumapasok ang wide-scale piracy na gustong supili ng SOPA at ng Senate Bill PIPA o Protect IP Act. Pero dahil may mga negosyo na ring nabuo sa internet, marami ang pumapalag sa SOPA. Noong January 18 nga lang, naglunsad ng service blackout ang Wikipedia, Reddit at mahigit 7,000 maliliit na website para iparating ang kanilang protesta laban dito. Kapag naisabatas ang SOPA, malaki ang posibilidad na maging maliit na ang porsyento ng gumagamit ng internet sa buong mundo. It doesn't mean to say malalaos siya, but it is a possibility that it will stop innovating. Knowledge will become really obsolete. May ilang sites kung saan pwedeng mag-download ng pelikula at kanta na ang nag-system down para sumunod sa PIPA. Pero sabi ni Yu, sakaling maisabatas na ang SOPA, hindi naman ito magdudulot ng paghina ng online jobs. Sa tingin ko, wala masyadong maapektuhan with regards to jobs. But mas may maapektuhan yung wider scale, wider internet users na nagre-rely for entertainment. Mas makakatulong pangaraw ang pagsasabatas nito para magkaroon ng trabaho ang maraming manggagawa. Alexa Reyes, News 5.